Mabuhay! Ako nga pala si Jelaine Michael D. De La Cruz mula sa Psikolohiyan 253. Noong 1896, ang mga Pilipino ay naghahangad ng kalayaan. Bakit nga ba tayo naghahangad ng kalayaan noon? Dahil tayo ay sinakop ng Espanya. Bakit tayo sinakop ng Espanya? Dahil sila ay may gusto angkinin ang ating bansa. Dahil gusto nila mapalaki ang kanilang bansa. Ang mga Katipunero ay nagkaroon ng isang lihim na grupo upang magkaroon ng revolution. Bakit ba nila gusto ng ganon? Upang makamit ang kalayaan natin sa ating bansa. At ako'y may ikukwento sa inyo at ako ay magbabalik. Dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo. Dala ang krus at espada. Sa loob ng mahigit 3 siglo, sinakop nila ang ating lupain, nagtatag ng mga simbahan, paaralan at pamahalaan. Ngunit, ang kanilang pamumuno ay puno rin ng pang-aabuso, pagmamalupit at pagsupil sa ating kultura. Ang mga Katipunero, ang papel ay upang mag-organisa, mag-recruit at lumaban para sa kalayaan. Sa ilalim ng lupa, nagpulong ang mga Katipunero, nagplano at naghanda para sa araw ng pagbabangon laban sa mga Espanyol. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang kwento ng paghihirap at pag-asa. Ang isang gabi nagpulong sila sa isang liblib na bahay sa Cavite. Naroon si Andres Bonifacio, ang kilalang Supremo, nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga salita. Naroon din ang mga ordinaryong magsasaka, manggagawa at estudyante na handang magbuwis ng buhay para sa kalayaan. Sa gabing iyon, nangako sila sa isa't isa na hindi sila susuko hanggat hindi nila makamit ang kalayaan. Nang sumiklab ang revolusyon, nakipaglaban sila sa mga lansangan, sa mga bukid at sa mga bundok. Nasaksihan ang kabayanihan ng ating mga sundalo, ang kanilang tapang at determinasyon. Ngunit nasaksihan rin ang kalupitan ng mga Espanyol, ang kanilang pagmamalupit ng kawalang awa. Ang isang labanan sa isang maliit na bayan. Sila ay outnumber at outgun, ngunit hindi sila sumuko. Nakipaglaban sila hanggang sa huling patak ng dugo. Marami sa kanilang kasamahan na namatay, ngunit sa kanilang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang kanilang kabayanihan ay nagbigay ng inspirasyon sa kanila upang magpatuloy sa paglaban. Ang revolusyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ating buhay. Natutunan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa, ang kapangyarihan ng determinasyon, at ang tunay na kaluhugan ng pagiging Pilipino. Natutunan rin ang kalupitan ng digmaan, ang sakit ng pagkawala, at ang pangangailangan ng kapayapaan. Ang kasaysayan ng kolonisasyon ng Espanya ay nagpatuloy na humubog sa ating lipunan ngayon. Ang ating kultura, relihiyon at wika ay may malaking impluwensya ng Espanya. Ngunit ang ating mga problema tulad ng kahirapan, korupsyon at kawalan ng katarungan ay ugat na din ng panahon ng kolonyal. Ang mga Katipunero naniniwala na ang ating laban ay para sa kalayaan ay hindi pa tapos. Kailangan nating ipagpatuloy ang paglaban para sa isang mas makatarungan at mas pantay na lipunan. Kailangan nating alalahanin
ang mga sakripisyo ng ating mga bayani at sundan ang kanilang mga yapak. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ang Pilipinas ay isa sa mga malayang bansa. Ngunit tayo kailangan pa rin magsumikap upang makamit natin ang mga kalayaan. Ang kalayaan na walang pangmura, panluloko at kahirapan. Dahil tayo ay isang Pilipino na nagkakamit ng kalayaan matagal na. Dahil sa mga taong walang konsensya at hindi marunong na magsensya. Matatapos itong gulo.